Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagbangon? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Sabi nila, ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi nabubuo sa isang araw. Paano kung ang pundasyong inakala mong panghabang buhay ay guguho sa isang gabi lamang? Iiwan kang nakalutang sa gitna ng kawalan? Ating tunghayan ang kwento ni Liwayway at kung paano niya hahanapin ang sariling liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Malamig ang hangin na ibinubuga ng aircon sa loob ng master's bedroom ng Villa Esmeralda. Ngunit mas nanunuot sa buto ni Liwayway Angeles ang lamig na nagmumula sa mga taong kasama niya sa silid. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang siya'y operahan sa panganganak. At ang tahi sa kanyang tiyan ay tila lalong kumikirot sa bawat paghinga niya. Sa ibabaw ng mamahaling comforter, nakalatag ang isang folder. Sa tabi nito, isang Montblanc pen. Hindi ito mga gamit na kailangan ng isang bagong panganak na ina. Ito ay mga instrumento ng pagtatapos. Pirmahan mo na, Liwayway. Ang boses ay galing kay Puri Montemayor, ang kanyang biyenan. Nakatayo ito sa paanan ng kama, balot sa isang eleganteng silk robe, ang muka ay walang mababakas na anumang emosyon maliban sa pagkasuklam na pilit ikinukubli. Nilingon ni Liwayway ang kanyang asawa, si Bughaw, na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang malapad nitong balikat na dati niyang sinasandalan ay tila isang pader na hindi na niya kayang abutin. Blue. Anong ibig sabihin nito? Basag ang boses ni Liwayway. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Humarap si Bughaw. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay blangko, malayo. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Hindi siya sumagot. Si Puri ang muling nagsalita. Inilapit ang folder sa kanya. Annulment papers, simpleng sabi nito. At isang kasulatan na itinatatakwil mo ang lahat ng karapatan mo sa bata. Pirmahan mo at bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit, malayo sa amin. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang kirot sa kanyang tahi ay biglang nawala, napalitan ng isang sakit na mas malalim, mas matindi. Ang kanyang anak. Ang munting anghel na ilang araw pa lang niyang nakakasama. Hindi. Umiling siya habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bughaw, ang anak natin, ang baby natin, paano mo magagawa ito? Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng matinding sakit. Ang tanging nagawa niya ay abutin ang kamay ng asawa, ngunit umiwas ito. This is for the best, Liwayway. Malamig na sabi ni Bughaw. Hindi man lang siya tinitignan sa mata. Doon na bumuhos ang luha ni Liwayway, mga luhang mainit, puno ng sakit at pagtataka. Para kanino? Para sa'yo? Sa pamilya mo? Paano ako? Paano ang anak ko? Huwag mong isubo sa amin ang salitang anak. Tumaas ang boses ni Puri. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. Hindi kailanman magiging isang tunay na Montemayor ang isang batang may bahid ng dugo mo. Hindi ka nararapat sa apelyidong ito. Isa ka lang putik na kumapit sa sapatos ng anak ko. At ngayon, oras na para linisin ang duming idinulot mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang latay na humahagupit sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangarap na binuo nila ni Bughaw, ay tinunaw ng mga salitang yon. Wala na siyang lakas para lumaban. Sa pagitan ng mga hikbi at ng pisikal na sakit, kinuha niya ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagdaan ang mga papel na tatapos sa kanyang kasal at maglalayo sa kanya sa kanyang sariling anak. Bawat letra ay isang patak ng kanyang wasak na puso. Pagkatapos, itinapon ni Puri ang isang makapal na sobre ng pera sa kama. Ayan, laman niya ng kalayaan mo
at ang kalayaan namin mula sa'yo. May 30 minutos ka para umalis. Naghihintay na sa labas ang mga security. Walang nagawa si Liwayway kundi ang tumango, habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo, inaalalayan ang sarili sa pader. Bawat galaw ay isang parusa. Hindi niya kinuha ang sobre, wala siyang dinala, kundi ang damit na suot niya at ang basag niyang pagkatao. Habang kinakaladkad siya palabas ng 2 security guard na parang isang basahan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila nakikidalamhati sa kanya. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang bintana ng kanilang silid. Sa likod ng kurtina, may nakita siyang isang anino ng babae. Si Dalisay Romero, ang kanyang matalik na kaibigan, ang arkitektong tinulungan niyang pasikatin. At doon, sa gitna ng ulan at pagkabigo, naunawaan niya ang lahat. Itinulak siya palabas ng malaking gate ng Villa Esmeralda. Bumagsak siya sa basang semento, ang tuhod ay sumugat, at ang kirot sa kanyang tahi ay halos magpawalan ng malay sa kanya. Narinig niya ang pagsara ng gate, isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Nakatayo sa gitna ng ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Isang taxi ang huminto sa kanyang harapan. "Miss, okay ka lang? Saan po kayo?" tanong ng driver. Pumasok siya sa loob, basang-basa. Wala siyang masabi. Saan nga ba siya pupunta? Wala na siyang pamilya, wala na siyang asawa, wala na siyang anak, wala na siyang tahanan. Isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang lugar na matagal na niyang tinalikuran. Ang lugar na kinakatawan ng lahat ng gusto niyang takasan. Sa distrito ng Aguspo, pautal niyang sabi. Habang umaandar ang taxi palayo sa Marangyang Subdivision, tinitignan ni Liwayway ang Villa Esmeralda na unti-unting lumiliit sa salamin. Pagkatapos ng ilang minuto, ang mga maliliwanag na ilaw ay napalitan ng madidilim at makikitid na eskinita. Huminto ang taxi sa bukana ng isang eskinita na kahit ang sasakyan ay hindi makapasok. Pinuksan ng driver ang pinto. Sumalubong kay Liwayway ang amoy ng estero, ang alingasaw ng basurang nabubulok, ang ingay ng mga nag-iinuman sa kanto. Para iyong isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip, para lang malaman na ang katotohanan ay mas masahol pa. Nagbayad siya gamit ang kaunting perang natira sa kanyang pitaka at bumaba. Tumayo siya doon, sa gitna ng putik at dilim, habang umaambon pa rin. Ito na, ang bago niyang tahanan. Ang bawat hakbang ni Liwayway sa makitid at maputik na iskinita ay isang pakikibaka. Ang sakit ng kanyang tahi ay tila nakikipag-unahan sa kirot ng kanyang puso. Bawat bahay na kanyang madaanan ay tila mga matang nakatitig. Humuhusga ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at retasong kahoy ay parang mga bulong ng kahirapan na matagal na niyang kinalimutan. Sa dulo ng iskinita, sa harap ng isang maliit na bahay na ang pintura ay halos natuklap na, huminto siya. Ito ang tahanan ni Tiyang Alida, isang malayong kamag-anak ng kanyang ina na huli niyang nakita noong bata pa siya. Kumatok siya gamit ang nanginginig na kamay. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babaeng may kunot sa noo na agad na palitan ng gulat. "Liwayway? Ikaw na ba yan, Hija?" Tumangulang si Liwayway, hindi makapagsalita, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling bumagsak. Walang maraming tanong, hinila siya ni Tiyang Alida, papasok sa maliit nitong bahay. Isinara ang pinto laban sa mga usisang mata ng mga kapitbahay. Ang loob ng bahay ay simple, masikip, ngunit malinis. Ang amoy ng nilulutong adobo ay humalo sa hangin. Malayong malayo sa malawak at walang buhay na karangyaan ng Villa Esmeralda. Inabutan siya ni Tiyang Alida ng tuyong damit at isang tuwalya. "Magbihis ka, Hija, at kumain ka muna. Halatang hindi ka pa nanananghalian." Naupo si Liwayway sa isang maliit na bangkong kahoy
Sa harap ng hapag, inilapag ni Tiang Alida ang isang plato ng kanin at adobo sa kanyang harapan. Ang dating pagkain na kinakain niya sa mga mamahaling pinggan, ngayon ay nasa isang platong plastik na may kupas na disenyo ng bulaklak. Sinubukan niyang sumubo, ngunit sa bawat butil ng kanin na kanyang nginunguya, tila sinasabay niya ang paglunok sa kanyang pride, sa kanyang kahihiyan, sa kanyang nawalang mga pangarap. Ang lasa ng pagkain ay nawawala, napapalitan ng pait ng kanyang sinapit. Bawat subo ay isang pakikibaka para pigilan ang paghikbi. Natapos siyang kumain nang hindi man lang namamalayan ang lasa ng kanyang kinain. Kinagabihan, sa isang maliit na papag na nagsisilbing higaan, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat ingay mula sa labas, ang tahol ng aso, ang tawanan ng mga nag-iinuman, ang sigawan ng mag-asawang nag-aaway, ay tila mga multo ng mundong matagal na niyang iniwan. Ang mundong pilit niyang tinakasan ay siya na ngayong kumakalinga sa kanya. Kinaumagahan, hindi niya natiis ang manatili sa loob ng bahay. Kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang makahinga. Kahit pa ang hangin sa labas ay mabigat. Nagpaalam siya kay Tiang Alida at nagsimulang maglakad-lakad nang walang tiyak na patutunguhan. Doon niya nakita ang tunay na mukha ng distrito ng Agos. Mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng estero, pinagdugtong-dugtong ng mga tulay na gawa sa maninipis na tabla. Ang mga kawad ng kuryente ay parang sapot ng gagamba sa itaas, isang paalala ng araw-araw na panganib. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa gitna ng putik. Ang kanilang mga tawa ay tila sumasabay sa agos ng maruming tubig sa kanal. Ngunit sa kabila ng karalitaan, ang arkitekto sa kanyang pagkatao ay nagising. Hindi lang kahirapan ang nakikita niya, kundi mga depektibong istruktura. Nakita niya ang kakulangan sa maayos na bentilasyon, ang maling daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagbaha, ang kakulangan ng ligtas na espasyo para sa mga bata. Ang isip niya, na ilang araw ng puno ng sakit at pagkabigo, ay biglang nagsimulang mag-analisa. Nagsimulang maghanap ng solusyon. Ang kanyang paglalakad ay dinala siya sa isang maliit na espasyo kung saan may ilang taong nagkukumpulan. Tumingala sila sa isang bahay na ang bubong ay halos natanggal na, pinsala ng nakaraang bagyo. At sa ibabaw ng bubong, may isang lalaking abala sa pagpupukpok. Nakasuot ito ng simpleng sando at kupas na maong, at ang balat niya ay kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Bawat pukpok niya ng martilyo ay tiyak at puno ng lakas. Ngunit ang pinakanapansin ni Liwayway ay ang nangiti nito habang kinakausap ang mga tao sa ibaba. Isang nangiting totoo, hindi pilit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandali itong natigilan, ngunit hindi ito tumingin sa kanya ng may awa, tulad ng iba. Tumitig ito ng may simpleng pagtataka, bagong ngumiti sa kanya at bumalik sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, bumaba ang lalaki, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kumuha ito ng 2 bote ng tubig mula sa isang cooler at nagulat si Liwayway nang lumapit ito sa kanya. "Miss, mukhang kanina ka pa dyan. Baka nauuhaw ka na," sabi nito. Iniabot ang isang bote ng tubig. Ang boses nito ay magaspang ngunit magiliw. Tinanggap niya ito. "Salamat. Sinag David." Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay na may mga kalyo at bakas ng trabaho. Nag-atubili si Liwayway ng 1 segundo. Ang huling kamay na hinawakan niya ay ang malambot at manikuradong kamay ng mga sosyalidad sa party ni Puri. Ngunit ang kamay sa harap niya ngayon ay nag-aalok ng isang bagay na mas totoo. Tinanggap niya ito. "Liwayway," mahina niyang sagot. Hindi na idinugtong ang alinman sa mga apelidong dati niyang daladala. Ngumiti si Sinag. "Bago ka lang dito, Liwayway? O may dinadalaw ka lang?" "Dumadalaw. Sa kamag-anak." Pagsisinungaling niya, ayaw aminin kahit sa sarili na ang lugar na ito na ang bago niyang realidad. Tumango si Sinag, hindi na nag-usisa pa.
Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pamilyar na pag-aalala. Marami talagang kailangang ayusin dito, sabi niya, na tila kinakausap ang sarili. Itong bubong na to, pansamantala lang ang pagkakagawa ko. Kapag bumuhos ulit ang malakas na ulan, tiyak bibigay din to. Ang problema, lahat dito, pansamantala. Tinatapalan lang ang butas, pero hindi ginagamot ang sira. May kung anong kumurot sa puso ni Liwayway sa mga salitang iyon. Hindi ginagamot ang sira. Ganon din ang buhay niya. Puno ng mga tapal, ng mga pagkukunwari. Ngunit sa loob ay sira. At marupok na pala. Lahat kami rito, nagtutulungan. Pagpapatuloy ni Sinag habang naglalakad sila ng marahan. Pero hanggang tulong-tulong lang kami. Walang nakakaalam kung paano ba talaga ang tamang pagtatayo. Kailangan namin ng isang taong may alam, yung totoong professional. Pero sino namang professional ang maliligaw dito sa amin? Sa bawat salita ni Sinag, isang pinto ang unti-unting nagbubukas sa isip ni Liwayway. Ang kanyang kaalaman sa load-bearing walls, sa proper drainage systems, sa sustainable materials, lahat ng pinag-aralan niya na ginamit lang niya para magdisenyo ng mga mansyon para sa mayayaman, ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Dito, ang mga kaalamang yon ay hindi luho. Ang mga yon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag dumating ang bagyo, dinala sila ng kanilang mga paa sa harap ng isang mas malaking istruktura na mas malala pa ang sira. Ang bubong nito ay lubog sa gitna. Ang mga pader na gawa sa hollow blocks ay may malalaking bitak at ang pintuan ay nakatanggal sa bisagra. Ito ang community center namin. Malungkot na sabi ni Sinag. O kung anong natira rito, dito dati nag-aaral ang mga bata tuwing hapon. Dito kami nagpupulong para sa mga problema ng distrito. Ngayon, isa na lang siyang panganib. Tinitigan ni Liwayway ang gusali. Ang isip niya ay automatikong gumana. Nakita niya kung saan nagkamali ang pundasyon. Nakita niya ang kakulangan ng suporta sa bubong. Nakita niya ang mga simpleng solusyon na maaring magligtas dito. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na matagal nang nawala. Ang apoy ng kanyang propesyon. Ang pagnanasang lumikha, magtayo, mag-ayos. Walang imik. Yumuko si Liwayway at dumampot ng isang piraso ng uling mula sa natirang siga sa gilid ng daan. Lumapit siya sa isang malapad na piraso ng plywood na nakasandal sa pader. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanya, nagtataka. Ang kanyang kamay, na dati sanay sa mamahaling lapis panteknikal, ay nagsimulang gumuhit sa magaspang na kahoy, mga tuwid na linya, mga kurba, mga notasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang maliwanag at simpleng plano ang nabuo mula sa itim na uling. Isang disenyo para sa isang bagong bubong na may tamang anggulo para sa daloy ng ulan. Isang plano para sa pagpapatibay ng mga pader gamit ang mga buttress. Isang mungkahi para sa mas malalaking bintana, para sa mas magandang daloy ng hangin at liwanag. Huminto siya, hingal na tila tumakbo sa isang marathon. Tumingin siya sa kanyang obra. Simple, magulo, ngunit puno ng kaalaman at pag-asa. Lumapit si Sinag. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Tinitigan niya ang drawing, pagkatapos ay si Liwayway. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito, hirap siyang magsalita. Ito, alam mo kung paano gawin to. Tumingin si Liwayway sa mga mata ni Sinag at sa unang pagkakataon, mula noong gabing gumuho ang kanyang mundo, isang kislap ng dating kumpiyansa ang bumalik. Ngunit ang boses niya ay nanginginig pa rin, hindi sigurado. Sa tingin ko, tinitigan siya ni Sinag, isang halo ng paghanga at pag-asa ang mababakas sa mukha nito. Kaya mo ba talagang gawin to? Ang tanong ni Sinag ay bumaon sa kamalayan ni Liwayway.
Isang hamon na humihila sa kanya mula sa pagkakalugmok. Kaya mo ba talagang gawin to? Tinitigan niya ang kanyang sariling guhit sa plywood. Isang magulong plano na nabuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa isang iglap, naalala niya ang mga gabing ginugol niya sa harap ng drafting table. Ang bawat linya ay iginuguhit ng may kasanayan at pangarap. Ngayon, ang kanyang drafting table ay isang maruming plywood at ang kanyang pangarap ay hindi na isang matayog na gusali, kundi isang bubong na hindi tutulo. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga ng hangin, tila may binitiwan siyang mabigat na dalahin. Ang takot, ang pag-aalinlangan. Oo, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bigat, mayroon ng determinasyon. Kaya ko to, pero kakailanganin ko ang tulong ninyong lahat. Ang mga salitang yon ay sapat na para kay Sinag. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Liwayway. Kinabukasan sa pangunguna ni Sinag, ipinatawag ang isang pulong kasama ang mga lider ng komunidad, si Kapitan Rody, isang matandang lalaki na ang muka ay mapa ng mga pagsubok na pinagdaanan ng distrito at ilang mga kinatawan ng bawat purok. Ginanap ang pulong sa ilalim ng isang puno ng mangga. Gamit ang mga pinagtagpi-tagping upuan, inilatag ni Liwayway ang plywood sa gitna. Sa una, ang mga mata ng mga leader ay puno ng pagdududa. Sino ang babaeng ito na bigla na lang sumulpot, mukhang galing sa ibang mundo at nangangakong aayusin ang kanilang problema? Miss Angeles, simula ni Kapitan Rody. Ang boses ay magalang ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Marami nang nangako sa amin. Mga politiko, mga NGO. Lahat sila. Nagpa-picture tapos nawawala na. Ano ang pinagkaiba mo? Hindi nasaktan si Liwayway. Naiintindihan niya. Sa halip na magsalita tungkol sa kanyang mga kredensyal o sa kanyang nakaraan, nagsalita siya tungkol sa kanilang kinabukasan. Kapitan, hindi po ako politiko. Isa po akong arkitekto. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Itinuro niya ang bawat detalye sa kanyang plano. Ipinapaliwanag sa simpleng Tagalog na maiintindihan ng lahat. Kung gagawin natin itong trust sa ganitong paraan, mas kakayanin nito ang malakas na hangin. Kung lalagyan natin ng maayos na daluyan ang tubig ulan mula sa bubong, hindi na babahain ang harapan. Ang mga bintanang ito, sabi niya, iginuguhit ang mas malalaking bintana, ay magbibigay ng natural na liwanag para hindi na kailangang magsayang ng kuryente ang mga batang nag-aaral sa hapon. Hindi siya nagsalita na parang isang tagalabas na nagmamarunong. Nagsalita siya bilang isang taong nakakita ng problema at nag-aalok ng solusyon. Pero saan tayo kukuha ng pondo? Tanong ng isang babaeng leader. Doon huminga ng malalim si Liwayway. Ito na ang kanyang point of no return. Dinukot niya ang isang maliit na bankbook mula sa kanyang bulsa. Ito ang natitirang pera niya sa mundo. Ang perang ibinigay sa kanya ng mga Montemayor na hindi niya ginalaw, na itinago niya bilang isang masakit na alaala. Mayroon po akong kaunting naipon, sabi niya. Ipinapakita ang laman nito. Hindi po ito malaki, pero sapat na para masimulan natin ang pagbili ng mga materyales. Ang kulang, hihingin natin sa ating lakas, sa bayanihan. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita nila ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita nila ang kanyang sakripisyo. Si Kapitan Rody ay tumingin kay Sinag na tumangulang ng may buong pagtitiwala. Sige, arkiteta, sabi ni Kapitan Rody. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang kanyang titulo. Simulan natin to. At nagsimula nga sila. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang alimpuyo ng paggawa. Ang Liwayway na dating nakasuot ng mga disenyong damit at sapatos ay napalitan ng isang babaeng nakamaong, t-shirt at botas na puno ng putik. Ang kanyang buhok ay laging nakatali.
Ang kanyang muka ay laging may bahid ng alikabok at ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay nagsimula ng magkakalyo. Hindi na siya ang asawa ni Bughaw Montemayor. Siya na si Arkie Liway, ang tawag sa kanya ng mga tao sa distrito. Naging isang buhay na tanawin ang lugar ng community center. Ang mga kalalakihan ay nagbubuhat ng semento at nagkakarpintero, sumusunod sa bawat utos ni Liwayway. Ang mga kababaihan ay nagluluto ng pagkain para sa lahat. Maging ang mga bata ay tumutulong sa pag-aabot ng mga pako at paglilinis ng kalat. Ang dating tahimik at sirang lugar ay napuno ng ingay ng pagkakaisa at pag-asa. Isang hapon, habang abala ang lahat, nilapitan siya ni Sinag. Arkie, naisip ko lang, sabi nito. Ano bang itatawag natin sa grupo natin? Sa ginagawa nating ito? Napangiti si Liwayway. Tumingin siya sa mga taong nagtatrabaho nang may ngiti sa kanilang mga labi. Arkitekturang Hiraya, mahina niyang sagot. Hiraya? Pagtataka ni Sinag. Isang lumang salitang Tagalog. Paliwanag ni Liwayway. Ang mga mata ay nagniningning. Ang ibig sabihin, ang bunga ng iyong mga pag-asa at pangarap. Dahil ito ang ginagawa natin. Itinayo natin ang ating mga pangarap. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, naabutan sila ng dilim ni Sinag sa site. Ang lahat ay nakauwi na. Sila na lang ang natira, nagliligpit ng mga huling kagamitan. Pagod na pagod sila, ngunit ang pagod ay nababalot ng kasiyahan. Naupo sila sa isang tumpok ng kahoy, magkatabi. Inabutan siya ni Sinag ng isang termos ng mainit na kape at isang supot ng pandesal. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya, pinagsaluhan nila ang simpleng hapunan. Alam mo, Liway, basag ni Sinag sa katahimikan. Ibang-iba ka na sa babaeng nakita ko noong unang araw. Yung babaeng yun, mukhang nawawala. Itong babaeng kasama ko ngayon, siya yung nakahanap. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga kamay, magaspang at may mga maliit na sugat. Ngumiti siya. Siguro, kailangan ko munang mawala para mahanap ko ulit ang sarili ko. Dito, sa lugar na to. Pagkalipas ng isang buwan, natapos ang community center. Ang dating simbolo ng kapabayaan ay naging simbolo na ng kanilang pagkakaisa. Ipinagdiwang ito ng buong komunidad. May kaunting palaro para sa mga fana, kantahan, at isang malaking salo-salo. Nakatayo si Liwayway sa isang sulok kasama si Sinag. Pinagmamasdan ng mga batang masayang naghahabulan sa loob ng bago at ligtas nilang espasyo. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang pandinig. Isang gantimpalang hindi kayang tumbasan ng anumang perang inalok sa kanya ng mga Montemayor. Dito, sa gitna ng distrito ng Agos, naramdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng Villa Esmeralda, ang kayamanan ng pagkakaroon ng layunin. Samantala, sa isang malamig at nagtataasang gusali sa Makati, isang CEO ang nagbabrowse sa kanyang tablet habang nagkakape. Isang maliit na artikulo mula sa isang local news blog ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pamagat, Bayanihan, in the Modern Age, a Forgotten Community Rebuilds Itself. Binuksan niya ito. May mga litrato ng isang bagong ayos na community center at ng mga masayang residente. Ngunit isang pangalan sa artikulo ang nagpatigil sa kanya. Led by architect Liwayway Angeles and her newly formed group, Arkitekturang Hiraya. Bahagyang nanliit ang mga mata ng CEO, Liwayway Angeles. Ang pangalan ay pamilyar. Ang asawa ng kanyang karibal sa industriya, si Bughaw Montemayor. Ang babaeng nawala na lang bigla sa sirkulasyon. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. May naamoy siyang oportunidad. May naamoy siyang kahinaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya.
Carla, sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. May ipapahanap ako sa'yo, isang grupo, arkitekturang hiraya, at ang babaeng nasa likod nito, si Liwayway Ann Angeles. Hanapin mo lahat, bawat detalye. Ilang linggo matapos ang pagdiriwang, bumalik sa normal, ngunit mas masigla ang buhay sa distrito ng Agos. Ang bagong community center ay naging puso ng kanilang komunidad, laging puno ng buhay at gawain. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang pagkakataon para maggamit ang kanyang kaalaman sa mas maliliit ngunit makabuluhang bagay. Pag-aayos ng daluyan ng tubig sa isang purok. Pagdidisenyo ng maliit na playground mula sa mga recycled na materyales. Masaya siya sa simpleng buhay na yon. Isang kaligayahang payapa at hindi nabibili ng pera. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Sinag sa pag-aayos ng itatanim na mga gulay, sa community garden, isang eleganteng itim na kotse ang huminto sa dulo ng iskinita. Lahat ay napatingin. Bihira ang ganoong sasakyan sa kanilang lugar. Bumaba mula rito ang isang babaeng naka-corporate attire, maingat na iniiwasan ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Hinahanap ko si Miss Liwayway Angeles, sabi ng babae sa isang residente. Ang boses ay formal at halatang hindi sanay sa lugar. Itinuro si Liwayway. Lumapit ang babae, kasama ang isang lalaking nakabarong na driver na nagsilbing tagabuhat ng kanyang briefcase. Miss Angeles? Tanong nito. Ako si Carla, ang executive assistant ni Mr. Ricardo Vargas ng Vargas Holdings. Nais po sana kayong imbitahan ng aking boss para sa isang pag-uusap. Nagkatinginan si Liwayway at Sinag. Vargas Holdings, isa sa pinakamalaking kalaban ng Montemayor Empire sa larangan ng real estate. Anong kailangan nito sa kanya? Sa isang maliit na coffee shop sa labas lamang ng distrito, naganap ang kanilang pagkikita. Si Mr. Vargas ay isang lalaking nasa edad 50, matalas ang mga mata at may aura ng kapangyarihan. Taliwas sa inaasahan ni Liwayway, hindi ito palangiti o mapagkunwari. Diretso ito kung magsalita. I read about your community project, Miss Angeles. Simula nito pagkatapos mag-order ng kape. Impressive. Hindi dahil malaki, kundi dahil matalino. You worked with what you have and created something functional and beautiful. That is the mark of a true architect, not just a decorator for the rich. Nagulat si Liwayway sa papuri. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. I'm a businessman, diretsong sabi ni Mr. Vargas. At nakakita ako ng oportunidad. Mayroon akong isang mid-rise condominium project na na-stuck sa planning stage. Ang mga arkitekto ko ay nagbibigay sa akin ng mga disenyong magaganda sa papel, pero walang puso, walang kaluluwa. Gusto kong ikaw ang humawak. Bigyan mo ako ng isang disenyong may tatak ng arkitekturang hiraya. Hindi makapaniwala si Liwayway. Isang buong condominium project? Ito ay isang pangarap na natupad sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Sir, hindi ko po alam kung kaya ng maliit naming grupo. Hindi ko kinukuha ang grupo mo. Ikaw ang kinukuha ko. Your vision. Giit ni Mr. Vargas. I will provide the resources, the manpower. I just need your brain, your heart. What do you say, Miss Angeles? Ang pananabik ay bumuhos sa buong katawan ni Liwayway. Ito na iyon. Ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili, hindi para maghiganti, kundi para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pumapayag po ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng bagong lakas sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang ballroom ng isang 5-star hotel, kumikinang ang mga alahas at dumadaloy ang mamahaling champagne. Ito ang taunang gala ng mga developer. Si Bughaw Montemayor ay naroon, kasama si Dalisay Romero na nakakapit sa kanyang braso na parang isang tropeo. Bughaw, darling, did you hear? Bulong ng isang sosyalidad na lumapit sa kanila.
Ricardo Vargas is starting his new project in Pasig. And guess who he hired as the lead architect? Nawala ang ngiti ni Bughaw. Who? Your ex-wife, Liwayway? Sabi ng babae na may halong chismis at pangaasar ang tono. Naramdaman ni Bughaw ang pag-init ng kanyang ulo. Si Liwayway? Nakikipagtulungan sa kanyang pinakamalaking karibal? Anong kalokohan ito? That's impossible. Malamig na sabi ni Dalisay, isang bakas ng insecurity ang gumuhit sa kanyang mukha. She's probably just designing a waiting shed for them. Ngunit ang buto ng pagdududa at inis ay naitanim na. Ang pangalan ni Liwayway na dapat ay matagal nang nabura at nakatago sa kahihiyan ay muling naririnig sa kanilang mundo. Ito ay isang sampal sa kanyang ego, isang dumi sa kanyang malinis na pangalan. Hindi na niya tinapos ang gabi. Hinila niya si Dalisay palabas at sa kotse, tinawagan niya ang isang tao na alam niyang kayang ayusin ang lahat, ang kanyang ina. Ma, may problema tayo. Sa katahimikan ng kanyang study sa Villa Esmeralda, nakinig si Puri Montemayor sa kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, maranyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na apoy. Kinuha niya ang kanyang personal na phone book at hinanap ang isang numero. Si Mr. Tan, ang may-ari ng pinakamalaking supplier ng bakal at semento sa bansa. Isang taong may malaking utang na loob sa pamilya Montemayor. Isang ring lang, sumagot ito. Puri, napatawag ka. Masiglang bati ng lalaki sa kabilang linya. Mr. Tan? Simula ni Puri. Ang boses ay may malamambing ngunit may bakal sa ilalim. Kumusta ang negosyo? I trust our long partnership has been beneficial for you and your family. O naman, Puri, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Good, sabi ni Puri. Then I'm calling to collect a small favor. Narinig ko na may isang maliit na order na pumasok sa inyo para sa isang condominium project sa Pasig. Under Vargas Holdings, ang pangalan ng arkitekto ay Liwayway Angeles. Natahimik si Mr. Tan. Oo, kakapasok lang kanina. I need you to cancel that order. In fact, I need you to blacklist her name and her company, Arkitekturang Hiraya. Make sure she can't buy a single bag of cement or a single steel bar from any major supplier in this city. Pero Puri, paano ko gagawin yun? Malaking kliyente rin si Vargas. That, sabi ni Puri, ang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong, is for you to figure out. It would be a shame if our family's long and fruitful partnership had to end over something so insignificant. Isipin mo na lang ang mga kontrata mo sa amin sa hinaharap. Understand? Narinig ni Puri ang mabigat na paglunok ni Mr. Tan sa kabilang linya. Yes, Puri, I understand. Excellent, sabi ni Puri. Bago ibaba ang telepono, tumingin siya sa labas ng bintana sa malawak nilang hardin. Ang isang damo, gaano man kaliit, ay kailangang bunutin bago pa ito lumaki at manira ng tanawin. Kinabukasan, si Liwayway ay puno ng sigla. Kasama si Sinag, sinusukat na nila ang espasyo sa community center na gagawin nilang pansamantalang opisina para sa proyekto ni Vargas. Puno ng plano ang kanyang isip. Tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa opisina ni Mr. Tan. Masaya niya itong sinagot. Inaasahan na ito na ang kumpirmasyon ng kanilang order. Miss Angeles, si Mr. Tan po ito? Ang boses ng lalaki ay balisa. Yes, Mr. Tan. Kumusta po? I'm sorry, Miss Angeles. Diretsong sabi nito, halatang nagmamadali. Kailangan naming i-cancel ang order ninyo. Nagkaroon ng biglaang pagbabago sa internal policies namin. Hindi na kami maaaring mag-supply sa mga bagong kliyente sa ngayon. Pasensya na. Bago pa man makasagot si Liwayway, ibinaba na nito ang tawag. Napatulala si Liwayway, hawak ang telepono.
Internal policies? Imposible. Isang malaking kasinungalingan. Mayroon lang isang pamilya na may ganitong klase ng kapangyarihan para takutin ang isang malaking supplier, ang mga Montemayor. Ang pananabik na naramdaman niya kahapon ay biglang napalitan ng nagyayelong galit. Hindi pa pala sila tapos. Hindi pa sila kontento na kinuha na ang lahat sa kanya. Gusto nilang durugin kahit ang pinakamaliit na piraso ng pag-asang natitira. Habang nakatayo siya roon, gulong-gulo ang isip, isang pamilyar na tunog ng makina ng kotse ang kanyang narinig. Isang itim na BMW ang pumarada, malapit sa construction site. Bumukas ang pinto. Bumaba mula rito si Bughaw, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila nang iinsulto sa kahirapan ng paligid. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, ang mga mata ay puno ng paghamak habang tinitignan ang ginagawa nilang opisina. Huminto ito sa kanyang harapan at sa isang boses na puno ng pait at pangmamaliit, sinabi nito ang mga salitang tumusok sa puso ni Liwayway na parang isang punyal. Sa tingin mo, itong mga barong-barong na to, ang papantay sa mundo ko. Tigilan mo na to, Liwayway, bago mo palalong ipahiya ang sarili mo. Ang mga salita ni Bughaw ay tumagos sa pandinig ni Liwayway, malamig at matalim. Ang bawat pantig ay isang insulto, hindi lang sa kanya, kundi sa buong komunidad na tumulong sa kanyang bumangon. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang gabi ng pagtataksil, ang pangaapi ng kanyang biyanan, ang pagkawala ng kanyang anak. Pero may nag-iba. Ang Liwayway na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Ang Liwayway na ito ay hinubog ng sikat ng araw, ng bigat ng semento, at ng pag-asa ng mga taong naniwala sa kanya. Huminga siya ng malalim, hindi para pigilan ang luha, kundi para kalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa dating asawa. Walang bahid ng takot, tanging isang matatag na determinasyon. Ang mundo mo, Bughaw? Sagot niya. Ang boses ay hindi pa sigaw, ngunit matatag na parang bato. Ang mundong binuo sa kasinungalingan, ang mundong handang yurakan, ang lahat para lang sa pangalan at pera. Hindi ko na kailanman na naising maging bahagi niyan. Nakita niya ang pagflasik ng gulat sa mga mata ni Bughaw. Hindi nito inaasahan ang paglaban. Sanay itong siya ang laging nasusunod. At itong mga barong-barong na tinatawag mo, pagpapatuloy ni Liwayway, ikinumpas ang kamay sa paligid, ay mayroong isang bagay na hinding-hindi magkakaroon ang Villa Esmeralda. Mayroon itong puso, mayroon itong dignidad, mga bagay na matagal mo nang ipinagbili. Walang naisagot si Bughaw. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dignidad? Tingnan natin kung may maipapakain sa iyo ang dignidad mo kapag hindi ka makabili kahit isang pako para sa proyekto mo. Good luck, Liwayway. You'll need it. Tumalikod ito at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan si Liwayway na nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Naramdaman niya ang paglapit ni Sinag sa kanyang tabi. Huwag mo siyang pakinggan, Liway, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inggit lang yon. Hindi lang yun inggit, Sinag, sagot ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatuon sa papalayong kotse. Giyera na to. Ang mga sumunod na araw ay isang patunay sa mga salita ni Bughaw. Bawat supplier na tawagan ni Liwayway ay biglang nagkakaroon ng internal policy changes o bigla ang shortage. Maliit man o malaki, tila lahat ay takot na madikit sa kanyang pangalan. Ang anino ng mga Montemayor ay mahaba at madilim at walang sino man ang nais mapunta sa ilalim nito. Pinatawag siya ni Mr. Vargas sa kabila ng problema na natili itong kalmado. Alam ko na ang ginagawa nila, sabi nito. This is how they play. Dirty. But this is not the end, Miss Angeles. This is a challenge. Hanapin mo ang butas. Find a way around them. That's why I hired you.
I believe you can do this. Ang tiwala ni Mr. Vargas, sa halip na magbigay ng pressure, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ng isang dambuhalang kayang kontrolin ang buong industriya? Gabi-gabi, pagod mula sa maghapong paghahanap ng solusyon, umuuwi si Liwayway sa maliit na silid na tinutuluyan niya sa bahay ni Tiang Alida. Isang gabi, habang nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga papel at listahan ng mga supplier, napadako ang tingin niya sa isang lumang baul sa sulok. Iyon ang baul na naglalaman ng lahat ng natitira niyang gamit mula sa dati niyang buhay, mga gamit na ipinadala sa kanya ng isang kasambahay na naawa sa kanya. Ilang buwan na niya itong hindi binubuksan dahil ayaw niyang balikan ang nakaraan. Pero ngayong gabi, iba. Kailangan niya ng inspirasyon. Kailangan niyang maalala kung sino siya bago siya naging Mrs. Montemayor. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang papel at mga alaala ay sumalubong sa kanya. Nariyan ang kanyang mga lumang libro sa arkitektura, mga T-square at mga luma niyang proyekto mula sa kolehiyo. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, may isang bagay na nahulog. Isang luma at makapal na sketchbook. Ang pabalat nito ay kulay itim at sa sulok ay may nakaukit na inisyal, L.A. Ngumiti siya. Ito ang paborito niyang sketchbook. Dito niya iginuguhit ang lahat ng kanyang mga ideya, ang kanyang mga pangarap. Binuklat niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing, mga bahay kubo na moderno, mga tulay na gawa sa kawayan, mga disenyong inspirasyon ay kalikasan. At pagkatapos, sa gitnang bahagi ng sketchbook, natigilan siya. Napahinto ang kanyang paghinga. Nasa harap niya ang isang serye ng mga pahina na puno ng mga konsepto para sa isang high-rise building. Ang pangalan ng proyekto na nakasulat sa itaas, Project Azure. Naroon ang lahat. Ang paunang pag-aaral sa hugis ng gusali na tila isang layag na hinihipan ng hangin. Ang mga kalkulasyon para sa mga glass panel na salamin. Ang mga sketch ng grand lobby na may internal waterfall. Ang bawat detalye, bawat linya, bawat ideya. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap sa internet ang pinakatanyag na proyekto ng Montemayor Empire. Ang gusaling naglunsad sa karera ni Bughaw bilang isang henyo sa arkitektura, the Azure Spire. Itinabi niya ang kanyang telepono sa sketchbook. Ang mga larawan sa screen at ang mga drawing sa papel ay halos magkapareho. Ang konsepto, ang forma, ang kaluluwa ng disenyo. Lahat ay nanggaling sa kanyang kamay. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya na parang isang kidlat. Isang gabi, noong nasa huling taon sila sa kolehiyo, masaya niyang ibinahagi kay Bughaw ang laman ng sketchbook na ito. Puno siya ng pangarap. Balang araw, Blue, sabi niya noon, itatayo natin to. Tayong dalawa. Naaalala niya ang pagkamangha sa mga mata ni Bughaw habang tinitingnan nito ang kanyang mga gawa. Ang pagkamanghang yun pala ay hindi paghanga. Iyon ay pagnanasa, pagnanakaw. Ang pundasyon ng buong imperyo ni Bughaw. Ang pinagmamalaki nitong obra maestra, ang karerang ipinagkait sa kanya, lahat pala ay isang kasinungalingan. Isang malakas at hindi mapigilang galit ang bumuhos sa buong katauhan ni Liwayway. Isang galit na mas matindi pa kaysa noong ipataboy siya. Ito ay hindi lang pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay pagnanakaw ng kanyang pagkatao, ng kanyang kaluluwa bilang isang alagad ng sining. Isinara niya ang sketchbook ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng nag-aapoy na galit. Tumayo siya. Ang paglalakad niya ay hindi na pagod o nanghihina. Ito ay may bigat, may layunin. Lumabas siya ng silid, dala-dala ang sketchbook na parang isang sandata.
Nakita niya si Sinag sa labas, nag-aayos ng ilang gamit. Nakita nito ang ekspresyon sa kanyang mukha. Liway? Anong nangyari? Hindi siya sumagot. Sa halip ipinakita niya ang sketchbook, binuklat sa mga pahina ng Project Azure. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ng Azure Spire sa kanyang telepono. Naunawaan agad ni Sinag, ang kanyang mga mata ay nanlaki, napalitan ng galit para sa kaibigan. Ito na, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Hindi na ito tungkol sa mga materyales. Hindi na ito tungkol sa proyekto ni Vargas. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Personal na to. Laban na to para sa lahat ng ninakaw niya sa akin. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang mahina at nanginginig na boses ng isang matandang babae ang kanyang narinig. Si Miss Liwayway Angeles po ba ito? Ako nga. Sino to? Ako. Ako po ang dating personal na katulong ni Doña Puri Montemayor. Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo. Mayroon po kayong dapat malaman. Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng takot, ngunit determinado. Si Manang Leti, ang matagal nang naging personal na katulong ni Puri Montemayor, ang babaeng nakasaksi sa lahat ng lihim at kalupitan sa loob ng Villa Esmeralda. Miss Liwayway Hija, sabi nito, ang bawat salita ay isang pakiusap. Alam kong wala akong karapatan, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Ang ginawa nila sa'yo, mali. Sobrang mali. Pinakalma ni Liwayway ang kanyang sarili, kahit na ang puso niya ay kumakarera dahil sa pagtuklas niya kanina. Manang Leti, nasaan po kayo? Ano po ang kailangan kong malaman? Hindi tayo pwedeng mag-usap sa telepono. Magkita tayo, sabi ng matanda. Sa isang lugar na ligtas, sa isang lugar na hindi nila may isip na pupuntahan mo. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit at halos walang taong kapilya sa Quiapo. Nakaupo si Manang Leti sa isa sa mga bangko sa likuran. Balot ng alampay ang ulo, ang muka ay lukot sa pag-aalala. Sa kanyang tabi, may dala itong isang simpleng bayong. Nang makita si Liwayway, agad itong yumakap. Hiha, pinatawad mo ako. Dapat noon pa kita tinulungan. Wala po kayong kasalanan, Manang, sagot ni Liwayway. Tinatapik ang likod ng matanda. Ang mahalaga po, nag-uusap tayo ngayon. Umupo sila at mula sa bayong, kinuha ni Manang Leti ang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ito kay Liwayway. Nakaipon ako ng mga kopya sa loob ng maraming taon, paliwanag nito. Mga resibo, mga bank statement, mga email na ipinaprint sa akin ni Doña Puri. Mga patunay ng kanilang mga transaksyon. Binuksan ni Liwayway ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Naroon ang lahat. Ebidensya ng pagbabayad sa mga opisyal ng gobyerno para mapabilis ang mga permit. Mga dokumento ng mga shell corporation na ginagamit para sa money laundering. At ang pinakamatindi sa lahat, isang serye ng mga email sa pagitan ni Puri at ng kanilang mga abogado noong kasagsagan ng pagtatayo ng Azure Spire, kung saan malinaw na pinag-uusapan nila kung paano i-secure ang intellectual property rights ng disenyo, kahit na alam nilang hindi ito orihinal na galing kay Bughaw. Isang piraso ng papel ang nagpatigil sa kanya. Isang kopya ng tseke, malaking halaga, ang nakapangalan na binayaran ang dekano ng kanilang universidad noong panahong yon. Ang petsa, isang linggo bago ideklara ang thesis ni Bughaw bilang Thesis of the Year. Ito na ang smoking gun, ang patunay na hindi lang basta pagnanakaw ng ideya ang ginawa ni Bughaw. Ito ay isang kalkulado at sistematikong panloloko na suportado ng pera at kapangyarihan ng kanyang ina.
Bakit po ninyo ito ginagawa, Manang? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Dahil nakita ko kung paano kanila sinira. Sagot ni Manang Letty. May luhang namumuo sa kanyang mga mata at nakikita ko na sinusubukan kanilang sirain ulit. Oras na para may lumaban. Oras na para managot sila. Pagkaalis sa simbahan, si Liwayway ay hindi na lang isang arkitektong naghahanap ng materyales. Siya na ngayon ay isang babaeng may hawak na mga armas. Ipinakita niya ang mga dokumento kay Sinag at kay Mr. Vargas. I knew they were snakes, sabi ni Mr. Vargas. Ang muka ay seryoso. But I didn't know they were this venomous. This changes everything, Liwayway. This is not just about our project anymore. This is about cleaning up the industry. Anong plano natin? Tanong ni Sinag. For now, we keep this as our trump card. Sagot ni Mr. Vargas. We wait for the perfect moment to strike. In the meantime, we solve our supply problem. Ngunit habang sila ay nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, isang balita ang yumanig sa buong real estate industry. Isang press conference ang biglang ipinatawag ng pamahalaang lungsod. Ang mayor mismo, kasama ang mga kilalang negosyante, ang humarap sa media. Today, we are proud to announce the biggest urban renewal project in the city's history. Masayang inanunsyo ng mayor. Ang proyektong Agos. We will be transforming the entire distrito ng Agos into a modern, sustainable and and mixed-use development community. Napatayo si Liwayway at Sinag habang pinapanood ang balita sa isang maliit na TV sa community center. Ang kanilang tahanan, ang kanilang distrito. Ang proyektong ito ay bubuksan para sa bidding sa lahat ng interesadong developer at architectural firm, pagpapatuloy ng mayor. This will be the crown jewel of our city, a symbol of progress. Ang kamera ay nagpan sa mga audience. Sa unahang hilera, nakaupo si Bughaw Montemayor at si Puri. Ang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at pananabik. Sa kabilang dulo, nakaupo rin si Ricardo Vargas. Ang mukha ay seryoso at nag-iisip. Nakatingin sila sa isa't isa mula sa magkabilang dulo ng silid. Ang larangan ng digmaan ay biglang lumawak. Hindi na ito isang simpleng condominium project. Ang pinag-aagawan na ngayon ay ang mismong lugar na naging kanlungan at simula ni Liwayway. Sasali tayo, maring sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay nakapako sa screen, sa mukha ni Bughaw. Pero paano, Liway? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Wala pa rin tayong supplier at kalaban natin ang mga dambuhala. This is not about suppliers anymore, Sinag, sabi ni Liwayway. Isang malamig na determinasyon ang bumabalot sa kanya. Ito ang ating tahanan. Kilala natin ang bawat sulok nito. Alam natin ang kailangan ng mga tao rito. Iyon ang bentahe natin. We will create a proposal that is not just about buildings, but about people. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Bughaw sa kanyang opisina. Puno siya ng adrenaline. Ito na ang pagkakataon niyang tuluyang burahin ang pangalan ni Liwayway sa industriya. Ang manalo sa mismong teritoryo nito ay ang pinakamatamis na tagumpay. I want our proposal to be grand, the grandest. Utos niya sa kanyang team. I want a landmark, something that will make the Azure Spire look like a small toy. I want to erase that slum from the map. Naramdaman niyang may nag-aalangan sa kanyang mga arkitekto, ngunit walang nangahas na magsalita. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa pinakamalaking laban ng kanilang karera, hindi alam ni Liwayway na ang panganib ay mas lumalapit. Isang gabi, habang mag-isang naglalakad, pauwi si Sinag sa isang madilim na eskinita. Dalawang lalaking nakamotorsiklo ang humarang sa kanya. Ikaw ba si Sinag David? Yung laging kasama ni arkiteta? Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang. Bago pa man makasagot si Sinag, isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak siya sa lupa. Ang huli niyang nakita
ay ang mga sapatos ng mga lalaki bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Kinagabihan, sa opisina ni Arkitekturang Hiraya, si Liwayway ay abala sa pagguhit. Gumagawa siya ng mga paunang pag-aaral para sa kanilang proposal. Masaya siya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kontrol siya. Hawak niya ang mga ebidensya. Mayroon siyang malinaw na layunin. Ngunit habang abala siya, hindi niya napansin ang isang anino sa labas ng bintana. Isang lalaki ang nagmamasid, hawak ang isang telepono. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang naguutos. "Gawin niyo ng malinis," sabi ng boses. "Ayokong mag-iwan ng anumang bakas. Sunugin niyo lahat. Ang mga plano, ang mga pangarap niya, lahat." Sa loob ng opisina, nagsimulang makalanghap si Liwayway ng isang kakaibang amoy. Ang amoy ng gasolina. At pagkatapos, ang amoy ng usok. Tumingin siya sa labas ng bintana at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mula sa ilalim ng pintuan ng bodega kung saan nakatago ang lahat ng kanilang mga materyales at ang natitirang mga modelo, nakita niya ang isang maliit na apoy na mabilis na lumalaki. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at natutunaw na plastik ay humalo sa hangin. Isang masangsang na pabango ng pagkawasak. Tumakbo si Liwayway palabas, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay mabilis na kumakalat mula sa bodega. Nilalamon ang lahat ng pinaghirapan nila, ang mga materyales, ang mga sample, ang mga modelong architectural na maingat niyang binuo. Tulong! Sunog! Sigaw niya, ang boses ay napapaos sa takot at usok. Ang mga residente ay nagising sa kanyang mga sigaw. Mabilis silang kumilos, nagpasapasa ng mga balde ng tubig mula sa poso sa isang desperadong pagtatangka na apulahin ang apoy. Ngunit ang apoy ay malakas, tila may sariling buhay, galit at mapanira. Nakatayo si Liwayway sa di kalayuan, hindi makagalaw. Ang init mula sa apoy ay nararamdaman niya sa kanyang balat. Ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay mas matindi. Pinapanood niya ang kanyang mga pangarap na maging abo. Ang mga plano para sa proyektong Agos, ang mga detalyadong sketch na ginugulan niya ng maraming gabing walang tulog, lahat ng iyon ay nasa loob, kinakain ng apoy. Kasama ng mga planong yon, ang sketchbook. Ang nag-iisang matibay na ebidensya niya laban kay Bughaw. Nang dumating ang mga bumbero, ang bodega ay halos gumuho na. Naisalba nila ang natitirang bahagi ng community center, ngunit wala nang natira sa improvised na opisina ng arkitekturang Hiraya. Habang nagkakagulo ang lahat, isang babae ang humahangos na lumapit kay Liwayway. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Arky Liway, si Sinag! Si Sinag! Nakita siya sa iskinita, walang malay. Dinala na sa ospital." Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Liwayway. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang katawan. Kung ang apoy ay atake sa kanyang mga pangarap, ito ay isang direktang atake sa kanyang puso. Nawala sa isip niya ang sunog, ang mga nasunog na plano, ang lahat. Ang tanging mahalaga na lang ay si Sinag. Sa emergency room ng pampublikong ospital, ang amoy ng antiseptiko at sakit ay mas nakakasulasok kaysa sa amoy ng usok. Natagpuan ni Liwayway si Sinag na nakahiga sa isang kama, may benda sa ulo at mga galos sa mukha. May isang pulis na kumukuha ng kanyang pahayag. "Walang-wala akong maalala," mahinang sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay tila isang hirap. "May tumawag lang sa pangalan ko. Tapos, dilim na." "Walang kinuha sa'yo? Wallet? Cellphone?" tanong ng pulis. Umiling si Sinag. "Hindi. Nandoon pa rin lahat." Nang makaalis ang pulis, lumapit si Liwayway. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag, ang kamay na laging handang tumulong sa kanya. Ngayon ay malamig at may nakakabit na dextrose. "Liway," bulong ni Sinag.
Pilit nang ngumingiti kahit halatang nasasaktan. Yung opisina daw. Hindi napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Bumagsak ito sa kumot. Wala na Sinag. Lahat. Abo na lahat. Ang ngiti ni Sinag ay nawala. Nakita niya ang itsura ng pagkatalo sa mga mata ni Liwayway. Isang itsurang hindi niya pa nakikita dati. Hindi ito pagnanakaw, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Ito ay babala. Ang sunog, ang nangyari sa'yo. Planado to. Gusto nilang tumigil ako. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Mula sa pagtataboy sa kanya sa Villa Esmeralda hanggang sa gabing ito. Para siyang isang manlalakbay na pagod na sa wakas ay inamin sa sarili na siya ay nawawala. Ang mga ebidensya mula kay Manang Leti na maingat niyang itinago sa isang metal na kahon sa ilalim ng kanyang higaan ay ligtas. Ngunit ano ang silbi ng mga iyon kung wala na ang pruweba ng orihinal na krimen, ang sketchbook, at ano ang silbi ng pakikipaglaban kung ang mga taong mahalaga sa kanya ay nasasaktan. Siguro tama si Bughaw, bulong niya sa sarili. Ngunit sapat na para marinig ni Sinag. Siguro dapat na akong tumigil. Siguro talagang hindi ko kaya. Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Mas mababa pa kaysa noong gabi na siya'y pinalayas. Dahil noon, may galit pa siyang pinanghahawakan. Ngayon, ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak at nagyeyelong kawalan ng pag-asa. Inabot ni Sinag ang kanyang kamay. Mahigpit itong hinawakan. Huwag, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Huwag mong ibigay sa kanila yan, Liway. Huwag mong ibigay ang kasiyahan na makita kang talunan. Ngunit hindi na pumasok sa isip niya ang mga salita ni Sinag. Ang nakikita lang niya ay ang benda sa ulo nito, isang simbolo ng kanyang kapabayaan. Ang nakikita lang niya ay ang abo ng kanyang mga plano. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng kanyang anak na lalo lang lumalayo sa bawat pagkatalo niya. Pagod na ako, Sinag, sabi niya habang nakatingin sa kawalan. Pagod na akong lumaban. Sa gabing iyon, sa isang malamig at walang kaluluwang silid ng ospital, sa tabi ng kanyang nasaktang kaibigan, sa unang pagkakataon, sumuko si Liwayway. Ang apoy sa labas ay naapula na, ngunit ang apoy sa kanyang puso, ang apoy ng pag-asa, ng paglaban, ng pangarap, ay tila tuluyan ng namatay. 2 araw ang lumipas, 2 araw na ginugol ni Liwayway sa tabi ng kama ni Sinag, halos hindi kumakain o natutulog. Ang bawat tunog ng monitor sa ospital ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Umuuwi lang siya sa distrito ng Agos para kumuha ng damit. Iniiwasan ang mga tanong at mga tingin ng awa mula sa mga residente. Ang nasunog na community center ay isang itim na peklat sa puso ng distrito at para kay Liwayway, salamin yon ng kanyang kalooban. Sa 3 araw, nagkamalay ng husto si Sinag. Ang una niyang hinanap ay si Liwayway, na natagpuan niyang natutulog ng nakaupo sa silya. Ang mukha ay pagod at may bakas ng mga tuyong luha. Liway! Mahina niyang tawag. Nagising si Liwayway. Nakita niya ang mga mata ni Sinag na malinaw na ngayon, hindi na malabo. Isang bahagyang ginhawa ang kanyang naramdaman, ngunit agad itong napalitan ng bigat ng kanilang sitwasyon. Sinag, gising ka na, sabi niya. Ang boses ay walang sigla. Ilang araw na ba akong tulog? Tanong nito. 2, halos 3 na. Sinubukan ni Sinag na bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit. Ang presentasyon. Kailan? Sa loob ng 4 na araw. Walang ganang sagot ni Liwayway. Pero wala na yon. Wala na tayong ipipresenta. Wala nang oras. Tapos na. Tinitigan siya ni Sinag.
Nakita niya ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kaibigan. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi pa tapos. Sinag. Nasunog lahat. Giit ni Liwayway. Ang boses ay nagsimulang manginig. Pati yung sketchbook, yung ebidensya ko. At ikaw, muntik ka nang. Hindi niya natapos ang sasabihin. At dahil doon, susuko ka na lang. Hamon ni Sinag. Ang boses ay may lakas na ngayon. Liway, yung apoy na yon, sinunog lang ang mga papel. Hindi nun sinunog ang nasa isip mo. Hindi nun sinunog ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Umiling si Liwayway. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang ibang tao dahil sa laban ko. Hindi mo kami inilagay sa panganib, Liway, sabi ni Sinag. Inaabot ang kamay niya. Pinili naming tumayo sa tabi mo. Ang laban mo ay naging laban na rin namin. At hindi kami susuko. Kaya hindi ka rin pwedeng sumuko. May kung anong kislap ang bumalik sa mga mata ni Liwayway. Ang mga salita ni Sinag ay parang tubig sa isang tuyong lupa. Pumunta ka sa distrito, utos nito. Huwag kang magkulong dito. Tingnan mo kung ano ang nawala sa'yo at alalahanin mo kung para saan ka lumalaban. Nag-aalangan man, sinunod ni Liwayway si Sinag. Pagdating niya sa distrito ng Agos, ang inaasahan niyang tanawin ng kalungkutan at pagkatalo ay hindi ang kanyang natagpuan. Sa harap ng nasunog na gusali, nagtutulong-tulong ang mga residente. May nag-aalis ng mga sunog na kahoy, may nagwawalis ng abo, may naghihiwalay ng mga yero na maaari pang pakinabangan. Ang kanilang mga mukha ay hindi masaya, ngunit hindi rin sila talunan. Ang nakita niya ay determinasyon. Nang makita siya, si Kapitan Rody ang unang lumapit. Arky, bati nito, inabutan siya ng isang baso ng tubig. Mabutit nakabalik ka na. Akala namin, nagkulong ka na lang sa ospital. Kapitan, walang masabi si Liwayway. Huwag mong isipin ang gusaling ito. Sabi ng kapitan, tinuturo ang mga guho. Ang mga bagay, napapalitan. Ang mahalaga ay ang mga tao. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga residente. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, ay nag-abot sa kanya ng isang supot ng mainit na pandesal. Para sa'yo, Aki, para may lakas ka. Si Mang Cardo, ang karpinterong tumulong sa kanya, ay tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, Arky. Itatayo natin ulit yan. Mas matibay pa. Ang mga bata, na dati niyang tinuruang gumuhit, ay lumapit dala ang kanilang mga krayola at papel. Ipinakita nila sa kanya ang kanilang mga drawing ng bago nilang community center, ng mga parke, ng mga bahay na may hardin. Arky, Liway, ito po yung bahay na gusto ko, sabi ng isang batang babae. Ipinapakita ang isang drawing ng bahay na may mga bintanang hugis bulaklak. Habang tinitingnan niya ang mga simpleng drawing, habang dinirinig niya ang mga kwento at pangarap ng mga taong ito, unti-unti niyang naintindihan ang sinabi ni Sinag. Ang nasunog ay ang mga papel, hindi ang mga ideya. Ang nawala ay ang kanyang sketchbook. Ngunit ang alaala ng bawat linya na iginuhit niya ay nakatatak pa rin sa kanyang isip. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang isipin na ang laban na ito ay tungkol lang sa kanya, tungkol sa kanyang paghihiganti. Ang laban na ito ay tungkol sa kanila, tungkol sa drawing ng batang babae, tungkol sa pangarap ni Mang Cardo ng isang ligtas na tahanan, tungkol sa pag-asang dala ni Aling Nena araw-araw. Kapitan, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay buo na. Walang pag-aalinlangan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan ko po kayong lahat. Sa sumunod na 3 araw, ang distrito ng Agos ay naging isang malaking workshop. Ginamit nila ang natitirang espasyo sa ilalim ng puno ng mangga. Si Liwayway, gamit ang mga Manila paper
at pentel pen na inambag ng mga residente ay muling iginuhit ang kanyang mga plano mula sa memorya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang gumuguhit. Bawat residente ay may ambag. Arky, mas maganda kung ang palengke ay malapit sa entrada para hindi na mahirapan ang mga matatanda. Mungkahi ng isang lola. Arky, sana may basketball court kami. Hiling ng mga binatilyo. Arky, kailangan ng isang maliit na klinika kahit first aid station lang, sabi ng isang ina. Isinama ni Liwayway ang lahat ng kanilang mga ideya. Ang kanyang presentasyon ay hindi na lang isang teknikal na plano. Ito ay naging isang tapestry, isang pinagtagpi-tagping kwento ng mga pangarap ng isang buong komunidad. Hindi na niya kailangan ang mga makintab na 3D renderings. Ang kanyang presentasyon ay magiging mga mukha ng mga tao, ang kanilang mga boses, ang kanilang mga kwento. Ang mga ebidensya mula kay Manang Leti ay ligtas pa rin. Ang alaala ng disenyo ng Azure Spire ay malinaw sa kanyang isip. Ngayon, meron na siyang ikatlong sandata, ang pinakamalakas sa lahat, ang puso ng distrito ng Agos. Sa huling gabi bago ang presentasyon, dinalaw niya si Sinag na malapit nang lumabas ng ospital. Ipinakita niya rito ang mga bagong plano. Napangiti si Sinag. Mas maganda to kaysa sa nasunog, sabi nito. Dahil ito, totoo. Salamat, Sinag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ako. Hindi kita pinaalalahanan, sagot ni Sinag. Pinakita mo lang sa sarili mo kung ano ka talaga. Isang tunay na arkitekto ng mga tao. Handa na siya. Ano man ang mangyari bukas, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang bulwagan ng City Hall ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng real estate at construction. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at tensyon. Sa isang panig, nakaupo ang buong puwersa ng Montemayor Empire. Si Bughaw, sa kanyang perpektong gupit na suit, si Puri, na tila reyna sa kanyang eleganteng terno, at si Dalisay, na pilit ang nangiti. Sa kabilang panig, nakaupo si Ricardo Vargas, kalmado at seryoso. Sa likuran, sa mga upuang para sa publiko, nakaupo ang isang maliit na delegasyon mula sa distrito ng Agos, pinangungunahan ni Kapitan Rodi. Kasama nila si Sinag na may peklat pa sa gilid ng kanyang noo, isang tahimik na paalala ng kanilang pinagdaanan. Si Liwayway ay nakatayo sa gilid, naghihintay na tawagin. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Ang suot niya ay isang simpleng itim na blazer at slacks, isang kasuotang nagsasabing hindi siya naroon para magpasikat, kundi para magtrabaho. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang itim na folder. Naglalaman ng mga Manila paper na pinagtulungan nilang buuin at ang brown envelope mula kay Manang Leti. Unang tinawag ang Montemayor Group. Kumpiyansang tumayo si Bughaw sa entablado. Sa likod niya, sa isang malaking screen, lumabas ang isang napakagandang 3D animation. Ipinakita nito ang paggiba sa buong distrito ng Agos at sa lugar nito, itatayo ang mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. May mga artipisyal na lawa, isang golf course at isang high-end na mall. We are not just proposing a development. Deklara ni Bughaw, ang boses ay puno ng yabang. We are proposing a new civilization, a landmark that will put our city on the global map. We will call it Montemayor Prime, a new Eden. Ang kanyang presentasyon ay perpekto, makinis, puno ng mga numero na nangangako ng bilyon-bilyong kita para sa lungsod. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na wala, ang mga tao. Ang mga residenteng kasalukuyang nakatira sa distrito ay binanggit lang niya bilang obstacles na kailangang i-relocate sa isang hindi patiyak na lugar. Pinalakpakan siya ng marami. Nakita ni Liwayway ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Puri. Pagkatapos, tinawag ang kanyang pangalan. Arkitekturang Hiraya in partnership with Vargas Holdings.
Habang naglalakad siya papunta sa entablado, naramdaman niya ang mga mata ng lahat, lalo na ang mga mata ni Bughaw na puno ng pangmamaliit. Hindi niya ginamit ang malaking screen. Sa halip, inilagay niya ang mga Manila paper sa isang malaking easel board na ipinakuha niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay hindi kasing lakas ng kay Bughaw, ngunit ito'y malinaw at may bigat. Ako po si Liwayway Angeles, at hindi po ako narito para mag-propose ng isang bagong sibilisasyon. Narito po ako para pag-usapan kung paano natin pauunlarin ang isang sibilisasyon na naroon na. Isa-isa niyang ipinakita ang kanyang mga plano. Hindi ito mga larawan ng nagtataasang gusali, kundi mga plano ng isang komunidad. Isang in-city, medium-rise housing program para hindi na kailangang umalis ng mga residente. Isang sentralisadong palengke at livelihood center para suportahan ang mga lokal na negosyo, mga parke at espasyo na idinisenyo para sa interaksyon ng mga tao. Ang bawat linya, ang bawat disenyo ay may kwento. Ang planong ito ay hindi galing lang sa aking isip, sabi niya. Lumingon sa delegasyon ng distrito ng Agos. Ito ay galing sa kanilang mga puso, galing sa kanilang mga pangarap. May mga bumubulong sa audience. Ang iba ay humanga sa kanyang pananaw. Ang iba, tulad ng mga Montemayor, ay naiinis. At ngayon, sabi ni Liwayway, ang kanyang tono ay nagbago. Naging mas seryoso. Gusto kong pag-usapan ng pundasyon dahil ang bawat istruktura, gaano man kataas o kaganda, ay walang silbi kung ang pundasyon nito ay marupok. Bumalik siya sa kanyang folder at kinuha ang isang pamilyar na larawan, ang Azure Spire. Ipinakita niya ito sa lahat. Isang obra maestra, hindi po ba? Ang gusaling nagpatibay sa pangalan ng Montemayor. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Bughaw. Nagtataka kung saan siya patungo. Ngunit ang pundasyon ng gusaling ito ay ninakaw. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Mula sa ilalim ng easel, inilabas niya ang isang malaking kopya ng isa sa mga pahina ng nasunog niyang sketchbook na muli niyang iginuhit mula sa memorya. Ipinakita niya ito sa tabi ng larawan ng Azure Spire. Ito po ang project, Azure, ang aking thesis nung nasa kolehiyo pa ako. Isang disenyo na buong tiwala kong ibinahagi sa aking dating partner. Sabi niya, tinititigan ng diretso si Bughaw. Isang disenyo na ninakaw, binayaran ng mga propesor para manalo at inangkin para simulan ang isang karerang binuo sa kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Puri ay namutla. Si Bughaw ay napatayo. That's a lie. Isa kang desperada. Hindi siya pinansin ni Liwayway. Kinuha niya ang brown envelope. At ang pundasyon ng kasinungalingan ay hindi nagtatapos doon. Isa-isa niyang inilawal ang mga kopya ng dokumento mula kay Manang Leti. Ito po ang mga ebidensya ng korupsyon, ng panunuhol, at pagkatapos, ang huling alas. At ito po ang report ng pulis at bumbero tungkol sa isang sunog sa distrito ng Agos na sinadya at isang insidente ng pananakit sa aking kasama. Lahat ng ito ay nangyari pagkatapos kong tumangging umurong sa proyektong ito. Ang bulwagan ay nagkagulo. Ang mga miyembro ng panel ay nagulat. Ang mga miyembro ng media ay nagsimulang magtanong at kumuha ng litrato. This is an outrage! Sigaw ni Puri tumatayo. This is slander! Ngunit huli na. Ang perpektong imahe ng mga Montemayor ay basag na. Ang kanilang makintab na presentasyon ay natabunan na ng dumi ng katotohanan. Tumingin si Liwayway sa mga miyembro ng panel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagal nang naipon na katarungan. Ang tanong po ngayon ay hindi kung kaninong plano ang mas maganda o mas kikita. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang tanong po ay ito, anong klaseng pundasyon ang gusto nating itayo
para sa kinabukasan ng ating lungsod? Isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at kasakiman? O isang pundasyong binuo sa katotohanan, integridad, at pagmamalasakit sa kapwa? Walang sino man ang pumalakpak, ngunit ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang palakpak na narinig ni Bughaw. Ito ang katahimikan ng paghuhusga. Tumingin si Liwayway sa kanyang dating asawa at sa unang pagkakataon, hindi galit o sakit ang nakita niya sa mga mata nito. Ang nakita niya ay takot, purong takot, dahil alam nito sa sandaling iyon na ang lahat ay tapos na. Ang revelasyon sa City Hall ay hindi lang basta balita. Ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng industriya. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalang Montemayor ay naging sinonimo ng eskandalo. Ang mga salita ni Liwayway na sinuportahan ng matibay na ebidensya ay kumalat na parang apoy. Tinupok ang lahat ng pinaghirapang itayo ni Puri sa loob ng maraming taon. Agad na sinuspinde ng bidding committee ang desisyon at inilunsad ang isang mabilis at malawakang investigasyon. Ang media, na dati sunod-sunuran sa mga Montemayor, ay walang awang inilantad ang bawat detalye ng kanilang mga kasalanan. Ang kwento ni Liwayway ay naging simbolo ng paglaban sa sistema. Isang kwentong yumakap sa puso ng masa. Hindi na kinailangan pang hintayin ang opisyal na desisyon. Isa-isang nagsiatrasan ang mga investor ng Montemayor Prime. Ang mga kasosyo sa negosyo ay biglang hindi na makontak. Ang imperyo na inakala nilang gawa sa bakal ay gawa lang pala sa salamin. At ngayon, ito'y basag na basag na. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang karangyaan ay naging isang malamig na bilangguan. Ang mga teleponong dati walang tigil sa pagtunog ay nanahimik. Ang mga imbitasyon para sa mga party ay tumigil sa pagdating. Ang unang umalis ay si Dalisay. Walang maraming salita, walang dramatikong eksena. Isang hapon, habang si Bughaw ay tuliro sa pagharap sa mga abogado, tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Naabutan siya ni Bughaw sa may pinto. Hila-hila ang 2 maletang Louis Vuitton. "Aalis ka na?" tanong ni Bughaw. Ang boses ay walang laman. Pagod na sa pakikipag-away. "Ano pa bang gagawin ko dito, Bughaw?" sagot ni Dalisay. Hindi man lang siya tinitingnan. "Tapos na ang palabas. Natalo ka. At ayokong mapabilang sa mga bagsak. Ipinaglaban kita. Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo." Doon humarap si Dalisay at sa kanyang mga mata, wala nang paghanga o pagsinta. Tanging malamig na kalkulasyon. "Hindi, Bughaw. Iniwan mo ang asawa mo para sa sarili mo. Ginamit mo ako para palakasin ang ego mo. At ginamit naman kita para sa pera at posisyon mo. Quits lang tayo. Ngayong wala na ang mga iyon, wala nang dahilan para manatili pa ako." At umalis siya. Iniwan si Bughaw sa gitna ng malawak na sala. Napapaligiran ng mga mamahaling bagay na binili nila ng magkasama. Mga bagay na ngayon ay nagsisilbing lapida ng kanilang huwad na pag-iibigan. Ang pinakamatinding dagok ay ang pagbagsak ni Puri. Ang babaeng bakal, ang reyna ng kanilang mundo, ay hindi kinaya ang bigat ng kahihiyan. Hindi niya matanggap na ang pangalang iningatan niya ng higit pa sa kanyang buhay ay ngayoy dinuduraan ng lahat. Isang gabi, natagpuan siya ng mga katulong sa kanyang study, walang malay, matapos dumanas ng matinding atake sa puso dulot ng stress. Naiwan si Bughaw na mag-isa. Ang kanyang ina ay nasa ospital, nasa critical na kondisyon. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze. Ang kanyang mga kaibigan ay naglaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masandalan. Napilitan siyang harapin ang kanyang sarili sa salamin. At ang nakita niya ay hindi isang henyong arkitekto o isang makapangyarihang negosyante, kundi isang duwag na nagnakaw ng pangarap ng iba. Makalipas ang ilang linggo, formal na idineklara ang arkitekturang Hiraya at Vargas Holdings
Bilang nanalo sa bidding para sa proyektong Agos, isang malaking pagdiriwang ang naganap sa distrito. Ngunit habang ang lahat ay nagsasaya, si Liwayway ay nagpaalam para maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pampang ng ilog. Doon, sa ilalim ng isang puno, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Bughaw. Mas payat ito ngayon, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng bigat ng mundo. Nagulat siya nang makita ito, ngunit wala na siyang naramdamang takot o galit. "Congratulations!" sabi nito nang hindi lumilingon. Tila naramdaman ang kanyang pagdating. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liwayway. "Iniisip ko kung saan ako nagkamali," sagot nito. "Siguro, dito nagsimula ang lahat. Sa pampang ng ilog na to. Dito kita unang sinabihan na mahal kita. At dito ko rin sinimulang isipin na hindi ako sapat para sa'yo." Ito ay isang pag-amin na hindi inaasahan ni Liwayway. Lagi kang magaling, Liway. Natural. Ang mga ideya, dumadaloy lang sa'yo na parang ilog na to. Pagpapatuloy niya. "Ako? Kailangan kong magtrabaho ng doble para lang makahabol. Ang hirap maging anak ng isang alamat. Ang hirap maging isang Montemayor. Si Mama, gusto niya akong maging perpekto. At noong nakita ko ang disenyo mo, nakita ko ang daan papunta sa pagiging perpekto. Kaya kinuha mo," sabi ni Liwayway. Tinatapos ang kanyang sasabihin. Tumango si Bughaw. "Kinuha ko. At sa bawat palakpak na natatanggap ko para doon, lalong lumalaki ang kasinungalingan. Hanggang sa kinain na nito ang buong pagkatao ko. Hanggang sa naniwala na rin ako na sa akin talaga yon. At para protektahan ang kasinungalingang yon, handa akong sirain ang lahat, pati na ikaw." Tumingin ito sa kanya sa wakas. At sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang kaluluwang pagod na. "May isang tanong lang ako. Liway, bakit? Bakit ano? Bakit hindi mo ako tuluyang winasak? Ang mga ebidensya mo sa korupsyon. Sapat yon para ipakulong ako, para ipakulong si Mama. Pero hindi mo ginawa. Ibinigay mo lang ang sapat para manalo at para malinis ang pangalan mo." Huminga ng malalim si Liwayway. Dahil noong gabing nasunog ang opisina, noong nakita ko si Sinag sa ospital, may narealize ako. Ang paghihiganti ay isang apoy, Bughaw. Kapag hinayaan mong lumaki, tutupukin nito ang lahat, pati na ang sarili mong bahay. Kung ipinakulong kita, kung winasak ko ang buong pamilya mo, anong ipagkakaiba ko sa inyo? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Patawad," basag na sabi ni Bughaw. "Patawad sa lahat, Liway. Alam kong huli na. Alam kong hindi na mababago ng salitang, yan ang sakit na idinulot ko. Pero kailangan kong sabihin." Iyon lang. Ang mga salitang matagal niyang hinintay. Hindi nito pinawi ang mga peklat, pero nagbigay ito ng pahintulot sa kanya para tuluyan ng maghilom. "Tapos na ang lahat, Bughaw," sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado. "Hindi kita pinapatawad para sa'yo. Pinapatawad kita para sa sarili ko, para makalaya na ako." Tumayo siya. "Sana mahanap mo ang kapayapaan. At sana, sa pagkakataong ito, bumuo ka ng isang bagay na tunay na sayo." Nagsimula siyang maglakad palayo, pabalik sa liwanag at ingay ng pagdiriwang sa distrito. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Ang kabanata ng kanyang buhay na may pangalang Bughaw Montemayor ay sarado na. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Ang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho na. At mula sa mga guho nito, ang kanyang puso ay handa ng magsimulang muli. Isang taon ang lumipas na parang isang kisap mata, ngunit sapat na para baguhin ang lahat. Ang dating distrito ng Agos, na minsan ay simbolo ng kahirapan at kapabayaan, ay isa ng tanawin ng pag-asa.
Ang unang yugto ng proyektong Agos ay patapos na. Ang mga medium rice na gusali na pininturahan ng mga kulay na sumasalamin sa sigla ng komunidad ay nakatayo na. Mayroon ng malinis na parke kung saan naglalaro ang mga bata. Isang maliit, ngunit modernong sentro ng kalusugan at isang bagong pamilihang bayan na puno ng mga produkto ng mga lokal na residente. Hindi ito ang makintab at walang kaluluwang Eden na ipinangako ni Bughaw. Ito ay isang tunay na tahanan na idinisenyo ng may puso at itinayo ng may pagkakaisa. Ang arkitekturang Hiraya ay hindi na isang maliit na grupo na nag-oopisina sa ilalim ng puno ng mangga. Isa na itong respetadong social enterprise na may tunay na opisina sa loob ng bagong community center. Dumarami ang kanilang mga proyekto, lahat ay nakatuon sa arkitekturang makatao. Si Liwayway Angeles ay hindi na anino ng kanyang dating asawa. Ang kanyang pangalan ay naging isang tatak ng integridad at kahusayan. Isang hapon, sa gitna ng abalang construction site, pinapanood ni Liwayway ang mga batang nagpapalipad ng saranggola sa bagong bukas na espasyo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi na pilit, hindi na malungkot. Ito ay totoo at malaya. Malalim ang iniisip ng aming Arky, sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Nilingon niya si Sinag na may daladalang 2 baso ng malamig na buko juice. Ang peklat sa noo nito ay halos hindi nakapansin-pansin. Isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanang laban. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Sagot ni Liwayway, tinatanggap ang inumin. Ang mga bagay nagbabago, sabi ni Sinag, tumatabi sa kanya. Pero ang mga tamang bagay nananatili. Nagkaroon ng kasunduan sa korte. Dahil sa mga kasong korupsyon, ang Montemayor Corporation ay nabuwag. Si Puri, matapos gumaling, ay nabuhay ng simple at malayo sa mata ng publiko. Pasan ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Si Bughaw ay umalis ng bansa at ayon sa huling balita, nagsisimula ng isang maliit na buhay sa probinsya. Sinusubukang bumuo ng isang bagay na tunay na kanya, malayo sa anino ng kanyang apelido. Dahil sa kasunduan, binigyan si Liwayway ng regular at legal na karapatang dalawin ang kanyang anak. Bukas ang araw ng kanyang pagdalaw. Ang pananabik sa kanyang puso ay nahahaluan ng kaunting kaba. Bawat pagbisita ay isang pagkakataon para muli niyang buuin ang pundasyon ng kanilang relasyon bilang mag-ina. Handa ka na para bukas? Tanong ni Sinag, tila nababasa ang kanyang iniisip. Tumango si Liwayway. Oo, bawat araw, lalo akong nagiging handa. Habang papalubog ang araw, inanyayahan siya ni Sinag na umakyat sa rooftop ng isa sa mga bagong gusali. Mula doon, tanaw nila ang buong distrito. Ang mga ilaw mula sa mga tahanan ay nagsisimula na ng sumindi, parang mga bituin sa lupa. Sa di kalayuan, tanaw din nila ang mga nagtataasang gusali ng syudad kasama na ang Azure Spire na ngayon ay tila isa na lang malayong alaala. Alam mo, panimula ni Sinag, noong unang araw na nakita kita, mukha kang isang ibon na naputulan ng pakpak. Naligaw at takot. Ngumiti si Liwayway. Ganoon talaga ang pakiramdam ko noon. Pero tingnan mo ngayon, sabi ni Sinag, itinuturo ang komunidad sa ibaba. Hindi ka lang lumipad ulit. Nagtayo ka pa ng pugad para sa marami. Tumingin si Liwayway kay Sinag, ang lalaking naging kanyang sandigan, ang kanyang unang sinag ng pag-asa. Sa loob ng 1 taon, ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim. Naging isang tahimik na pag-unawa, isang komportableng pagsasama na hindi na kailangan pang bigyan ng pangalan. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Sinag. Ginawa mo to dahil sa sarili mo, Liway. Sagot nito. Nandito lang kami para ipaalala sa'yo kung gaano ka katatag. Tumayo sila roon ng tahimik
Pinapanood ang pag-aagaw ng dilim at liwanag. Ang hangin ay sariwa. Dala ang tunog ng buhay mula sa ibaba. Ang tawanan ng mga bata. Ang tunog ng telebisyon. Ang paghahanda para sa hapunan. Natagpuan ni Liwayway ang kanyang sarili. Hindi sa paghihiganti. Hindi sa pagkapanalo ng malalaking kontrata. Natagpuan niya ito sa mga ngiti ng mga batang may ligtas ng palaruan. Sa pasasalamat ng mga pamilyang may maayos ng tirahan. Sa pagbuo ng isang komunidad na ang pundasyon ay hindi semento, kundi pagmamalasakit. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Ang magaspang nitong palad ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Hindi na niya kailangan ng isang marangyang buhay sa Villa Esmeralda. Ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At dito, sa tuktok ng isang gusaling itinayo mula sa mga pira-piraso ng mga pangarap, sa tabi ng lalaking naniwala sa kanya, naramdaman ni Liwayway na, sa wakas, nakauwi na siya. Kinaumagahan, isang bagong araw ang sumikat. Isang bagong Liwayway at para kay Liwayway Angeles, handa na siyang harapin ito, hindi bilang isang biktima ng nakaraan, kundi bilang ang arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating kwento, napatunayan ni Liwayway na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusaling ating itinayo, kundi sa lalim ng pundasyong ating ibinuhos sa puso. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi susi sa sariling kalayaan. At ang pinakamatibay na pundasyon sa lahat ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa sarili, sa kapwa, at sa komunidad na handang sumalo sa atin, sa ating pagbagsak, at tulungan tayong lumipad muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.